Sa mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid, no? Ayun na nga po, dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakita naman po natin, dumalo na po sa Senado. Tinalakay po ang kanyang giyera kontra droga ng kanyang administrasyon, no? Nakita po natin kung gaano kagaling sumagot at walang kupas na lumalaban si Pangulong Rodrigo Duterte, no? Naitawid niya ang mga katanungan ng ilang mga senador katulad ni Jinggoy Estrada, no? At ayun na nga, pati si Laila de Lima nandoon din. Etong si Laila de Lima, no? Binatikos siya na binatikos talaga ang administrasyong Duterte, no? At inilahad nga ni Senator Jinggoy Estrada na bakit hindi nagsampa ng kaso si former Senator Laila de Lima kaugnay sa kanyang ipinaglalaban. At yun nga, no, idiniin niya na matagal kang nanungkulan sa Aquino administration, ikaw yung may pinaka makapangyarihan noon. Pagdidiin ni Senator Jinggoy Estrada, no, na si Laila de Lima ang isa sa may pinakamakapangyarihan noon dahil nanungkulan siya bilang isang CHR nung panahon ng Aquino administration. Subalit patuloy niyang binatikos si Laila de Lima dahil yun nga, no, walang naisampang kaso laban sa administrasyong Duterte or kay Pangulong Rodrigo Duterte. At yun na nga, nagalit din si Senator Risa Hontiveros dahil tumatawa daw ang ating Pangulo, tumatawa daw ito at nakikita daw niya na hindi seryoso ang pagtugon at pagsagot ni former President Rodrigo Duterte, no? Na alam naman natin na simulat sa pool pa lang kung gaano kabibo, no, sumagot ang ating dating Pangulo. At ayun nga, no, talagang pinanindigan niya at nagalit pa nga ang ating dating Pangulo gawa ng pilit niyang ipinadidiin ni Risa Hontiveros na aminin niya yung mga nagawa niyang pagkakasala. Pero ipinaglaban nito ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi nga ito tatayo kapag ito ay nasa hukuman na. So, ang pagdidiin ni Risa Hontiveros na gusto niya kasi mangyari is aminin. At yun nga, yung mga pagtawa ng ilang mga senador, question din ito ni Madam Risa Hontiveros, no? Bakit sinabi niya parang nakikita niya na ang mga kasama niyang mga mambabatas hindi nagiging seryoso dahil nakukuha pa daw tumawa, pumalakpak ng ibang mga senador, no? At nakita naman natin, no, at binigyan din ng ating Pangulo, ng ating dating Pangulo Rodrigo Duterte na hindi niya kayang magpabalik-balik at gawa ng yun nga ang kanyang pension, ang nakuha niyang retirement pay sa kanyang pagiging public servant is yun na lang yung ginagamit niya paroot parito papunta sa Maynila. Kaya ang sabi niya, kung pwede is tapusin na lang natin ng mas mabilis or umabot na, nagpabiro pa nga nitong sinabi na baka po pwede hanggang bukas or wag tayong umuwi hanggat hindi natin natatapos. Ito talagang nakita natin kung gaano kagaling pa rin sumagot ang ating former president, no? Kaya believe tayo dyan, guys, no? Saludo tayo sa kanyang kasipagan at kagalingan. At ayun na nga mga kapatid, no? At isang PNP general ang nanindigan na talagang inutusan siya ni Dan Fernandez, ni Paduano at ni Benny Abante, no, na dayain o sumunod lang sa kanilang pag-uutos at idiin ang pamilyang Duterte, no, sa laban nito sa kanyang kontra-droga, no, ng kanyang administrasyon. Talagang idiniin itong pulis Ginardo, no, na sinabi niya na talagang pinilit siya na mag-testify at basahin ang affidavit na ginawa nila at ilang beses siyang pinilit nito, no. Pero yun nga, dahil wala ngang nagawa yung si PNP Ginardo, nanindigan siya na nabasahin niya at sumunod. Pero pagdating dito sa Senado, no, naging iba ang kanyang tono. Talagang sinabi niya kay Coco Pimentel, kay Joel Villanueva, Bato de la Rosa at sa mga taong nandoon, no, na inutusan lang siya
na basahin yung pahayag na yon. At ayun nga ang sabi niya, merong mga tao na nakarinig at nandoon nga daw si Ruina Garma. So ano pang aasahan natin dito, no? So alam na natin na talagang ang direksyon talaga nito, ang patutunguhan nito ng hearing na ginawa dito sa Kamara, talagang balasubasin lang talaga at idiin talaga ang pamilyang Duterte, no? So, alam na natin na ang lahat ng ito ay pagtatakip lang sa mga pagkukulang ng administrasyon, sa mga kapalpakan na nangyayari sa kanilang gobyerno, no? Matindi dahil ang daming nangyayaring problema. Maraming sakuna. Andyan ang bagyo, andyan ang kagutuman, kahirapan, kamahalan ng bilihin, pagtaas ng presyo ng mga gasolina, kamahalan ng bigas. Wala silang wala silang naibigay na maayos na pagtugon, no? Kaya ito lang ginagawa nila is diversionary tactic. Kaya bantayan natin to na magbatsyag tayo sa mga gagawin pa nila, sa mga hakbang na gagawin pa nila laban sa mga Duterte. Talagang hindi ito matatapos, guys, hanggat nakaupo ang Marcos administration. Patuloy nilang gigipitin ang mga Duterte. Kaya patuloy nating subaybayan ang laban na ito, no? Talagang ito ay hindi na lang laban ng Duterte at Marcos. Ito ay laban na ng bawat Pilipino, no? Kaya tayo, guys, manindigan tayo sa tama, tignan natin. Kaya maging aral sa atin to, guys, no, na pumili tayo ng mga leader na karapat-dapat na maninindigan para sa mga Pilipino, titindig at lalaban sa mga Pilipino, no? Ipaglalaban ang kapakanan ng bawat mahihirap nating mga kababayan. Kaya tignan natin, guys, ngayon ito magkakaroon na naman ng eleksyon. Sana maging matuto ang bawat Pilipino na piliin ng karapat-dapat na iluklok sa Senado, no? Pumili tayo ng mga senator na karapat-dapat, yung may napatunayan at may magagawa, no? Kaya magkaisa tayo, guys. Kaya magbantay tayo, maging mapagmatsyag dahil ang panggigipit, ang kawalang ng katugunan sa kahirapan, problema sa gobyerno at administrasyong Marcos ay hindi matatapos, no? Kaya isipin mo, nakatatlong taon na sila pero ano ang nagawa? Meron na bang nagawa? May napatunayan na ba? Wala, nababalitaan natin puro ayuda rito, ayuda roon, punta roon, biyahe dito, biyahe doon. Walang natutugunan, no? So, bilyong piso ang nauubos sa kaban ng bayan, no? Pero tingnan mo, pati ang ating Vice President, no? Nakita mo naman kung paano nila batikusin, kung paano nila ilinlang ang taong bayan na ang confidential funds ng ating na Vice Presidente Inday Sara Duterte ay kinurakot at hindi napunta sa tama, no? So pero kung titignan mo sila, itong may mga kapalpakan, nandiyan na yung bribery about kay Martin Romualdez, ang flood control project na kay Saldico, marami pang iba, guys, no? Kaya tayo, guys, magtulong-tulong tayo, guys, magdasal, magtulong-tulong para makamit natin, guys, ang katagumpayan ng bawat isa, no? So yun lang, mga kapatid, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung hindi ka pa naka-subscribe at naka-follow dito sa aking YouTube channels, please don't forget to like, comment, and share po, guys. Babasahin po natin yan at isa-shoutout po natin kayo sa ating mga susunod na mga video, no? Maraming salamat po.